Gemini. This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of August. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Gemini? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of August. Collective energy ng mga Gemini, please. Collective energy ng mga Gemini. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers. At hindi po ako mag-i-initiate ng messages para sa inyo. If you're ready to have your personal reading, kayo po ang mag-message sa akin para sigurado. Alrighty. The King of Swords, there's a masculine energy here who's ready to speak his truth. Maraming inaayos, kaperahan, kabuhayan, self-preservation mode. Sabi niya, wait lang, hindi ako ready. Pinag-iisipan niya kung ano talaga yung decision niya. Meron din siyang minamanifest, kaperahan, kabuhayan. Sabi ng ating mga Gemini, nakakapagod. Maraming minamanifest, pera, financial stability. Pero naiintindihan mo naman na may mga bagay na hindi pwedeng madaliin. Napapagod ka, I feel you took a break from work, trabaho, kung ano man. Sabi mo, sandali lang. For some of you, parang nagkakaroon ng mga plano, bagong plano para sa negosyo. Trabaho, lilipat ba, kung ano man. Inisip mo kung nasa tamang industry, tamang trabaho, negosyo ka. Pinipili mo rin yung mga taong napagkakatiwalaan mo because parang nagkaroon ng lies and deception. Kaya hindi nag-work out ang isang trabaho, project, negosyo. There is like an energy of you feel unloved and defeated about a stable connection. At iniisip mong mabuti kung worth it pa bang ipaglaban to or hahayaan mo na lang mag-crumble. Meron ding energy about family na may mga tampuhan, long-term commitment na parang nagsasama sa isang loveless connection or hindi nyo mabitiwan ng isa't isa because of obligation or kung anumang nagtatali pa sa inyong dalawa, bahay or responsibilities, negosyo, bata. There's a feminine here na sabi niya ayaw na niyang pag-usapan yan because mukhang wala na namang mangyayari kahit may kasal or long-term commitment pa na napag-usapan in the past. Do parang hindi pa totally over at nagkakaroon pa ng overthinking sa inyong dalawa. Ano ba talaga yung mga nangyari? Sino ba talagang may mali? But most of the time, pareho kayo na nagkaroon ng pagkukulang. May hinihintay na timing ang masculine sa connection na to. Meron siyang hinihintay na sign kay God for him to make a decision. And this is confidence in reverse. The masculine in this reading doesn't feel confident na i-deliver ang balita na to because wala pa yung sign na hinihingi niya kay God. It feels like doon sa may involve na pangako ng pag-ibig, kasal or bata, binabalanse nyo lang yung sitwasyon para hindi lang kayo mag-away, para hindi lang kayo maging toxic sa isa't isa alang-alang sa bata. Pero alam nyo na parang hindi talaga kayo magkakasundo. Gemini, you're trying to find the wisdom, but meron kang hinahanap na strength and confidence para gawin ang communication na to. There is a masculine here na nakatali sa kasal, obligasyon, trabaho. Some of you busy sa isang court case or nahaharap sa isang demanda na kailangan mo nang ayusin para makapag-focus sa trabaho, kabuhayan.
Meron din gustong ayusin na kasunduan tungkol sa pamilya or bata. For some of you, this is like annulment, settlement, I don't know. Usapan tungkol sa obligasyon. For some of you, this is like kontrata sa trabaho. Emperor is the negosyante. For some of you, involved na family at may legal battle kung sinong parang nag-aalfahan kayo kung sinong tama sa inyong dalawa. And hopefully, masettle to. Because kung may involved na bata, this is like hindi na ito kung sino yung mananalo or kung sino ang mabuting parent, no. Parang alang-alang sa bata, pag-usapan na lang yung obligasyon at like tapusin na yung mga conflict. The reason for the reading is, Gemini, you try to avoid conflict. Sabi ng feminine sa connection na to, ready na naman daw siya to have a new beginning. Pareho kayo, marami na rin kayong natutunan sa relasyon na to. And kung ano man yung nangyaring hindi maganda, sige, charge it to experience. Ayaw mo na rin mag-overthink. Marami kang pinagdadasal na sana maayos na to, kumpanya, trabaho, mga problema sa pamilya. Burden, sabi mo sana matapos na yung mga burden. Kung may negosyo, pinoprotektahan mo yung negosyo mo because it feels like maraming naging challenges at piniprevent mo na mabankrupt or mag-collapse ang negosyo na to. If this is usapang pamilya, legal battle, like, sige, ayusin natin yan. Hindi naman kailangang magsiraan kayong dalawa. Willing naman daw si masculine na magbigay ng obligasyon para sa bata or kung may naiwang mga properties, pag-usapan, paghatian ko naman. Right now, the feminine in this connection, nag-o-observe siya. Ano ba talaga yung mga dapat gawin? Ito na naman tayo sa alpahan. Okay? We're trying to one-up each other. Walang gustong magpatalo. This is like a battle of the ego na alangan namang ako na nga nasaktan, tapos ganito pa siya. Siya pa ba yung swerte? Siya na nga yung nagkamali, siya na nga yung ganito. At sabi ng feminine sa connection na to, ilalaban niya kung ano yung para sa bata, lalo na kung may kasal with the empress, ilalaban niya kung ano yung mga properties na meron dito. But it feels like, sabi ni masculine, ready din siya for war. Pero tahimik lang si masculine sa laban na to. But merong offer si masculine. Sabi niya, saglit lang, wag tayong mag-away. I know what to do. Meron akong solusyon. Ayusin natin to, feminine. Okay? So feminine, wait for a conversation kay masculine. Kasi kung ano man itong pinagtatalunan nyo, sabi niya may solusyon siya. Ngayon, kung hindi mo gusto yung solusyon niya, kung ano man itong legal battle na to, di ituloy mo. Ang sa akin lang naman, may energy dito na parang pareho kayong nagkasakitan at parang gusto nyong pahirapan ng bawat isa. Kung ganun ang gusto nyong gawin, I don't feel that's a good idea. Kasi sa akin parang mas okay na ayusin nyo na lang to, wag na kayong mag-away at isettle nyo na yung mga bagay-bagay para mas makapag-focus na sa bahay, trabaho at negosyo. Okay, hold on. Okay, so may mga doubts here kung matatapos pa yung mga broken heart at parang pinapasakitan nyo yung bawat isa. Pareho nyong iniisip, kailan ba matatapos ang toxicity na to, ang broken heart na to. I'm not saying yung feminine lang yung nasaktan. Parang nagkaroon dito ng gantihan, nagkaroon dito ng like, sinaktan mo ko, sasaktan din kita, mas masakit. Okay, but it feels like because pareho kayong na-disappoint sa connection na to, wala rin namang willingness here na ayusin pa ang sitwasyon na to. Gemini, it feels like magfo-focus ka muna sa sarili mo. Bibitiwan mo ang mga bagay na hindi aligned sa love and light. Strength card, babalik ka sa self-healing, babalik ka sa like yung balanse ng sarili mo. Unahin mo muna na alagaan yung sarili mo. Okay. Uunahing alagaan ang sarili, self-love. In the next 3 months, it feels like the feminine in this connection
sabi niya, ang dami pa ring doubts eh. At unti-unti, emotionally magde-detach siya sa love situation na to. At sabi niya, wala na eh. Mukhang ganito na talaga. Parang inuubos na lang niya yung love. Kumbaga kumbaga sa love bank, kung may 3 piso pa, hinihintay na lang ni feminine here na mabankrupt na yung love niya for this person. Okay. For most of you, mayroon ditong like a soulmate connection that feels so strong, and because of that, most of you would detach from this because you still feel wounded from a past connection na parang nakakatakot na eto ka na naman, eto na naman, eto na naman. This energy feels so familiar. This energy feels so strong that you feel you want to step back and assess the situation. Tama ba to? Are you just longing for a connection? Kaya naghahanap ka ng band-aid treatment. But this is like a soulmate connection that is divinely orchestrated. But there's a pause. Sabi ng feminine sa connection na to, sobra na siyang naging wounded sa pag-ibig. At kailangan mo na niyang pag-isipan kung tama ba ang pag-ibig na to. Maraming doubts. Pero alam mo, tama lang naman to eh. Kasi kung kakagaling lang sa breakup at hindi ka pa healed, kailangan mo talaga ng time na ibalanse yung emosyon mo, na ibalanse yung sarili mo, bago ka pumasok sa isang bagong pag-ibig. Pero kung may magandang potensyal ang love na to, it's a yes. Pero hanggat may takot sa puso mo, hanggat you feel uncertain kung ready ka for this love, hanggat you feel uncertain na tama itong tao na to para sa'yo, it's tama lang din na huwag kang susugod if hindi balanse ang puso. For some of you, may mga tatapusin pa kasing recent connection eh. May annulment or nag-live-in, tatapusin, mag-uusap, maghihiwalay ng bahay, whatever. But for most of you, yung feminine ang nakikita kong mag-i-initiate ng formal breakup here para maumpisahan na yung healing, and then para ma-assess mo rin kung tama ba at ready ka sa bagong pag-ibig na to. Dahil kung hindi ka ready at nagmadali ka lang at papasok ka sa relasyon na to just because you feel the chemistry and you feel the excitement na dala ng relasyon na to, baka maging magulo lang. But for most of you, you feel so certain about this connection without the clouds of doubt. Kaya lang very Gemini energy. Alam mong healed ka na, alam mong ready ka na, alam mong nakita mo na tamang tao to para sa'yo. But there is a very Gemini energy of atras abante energy. Because from time to time, may bumabalik sa'yo na wound from the past, na paano kung masaktan ka ulit? Wala namang certain. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga clients ko na pumapasok sa bagong relasyon. Ang obligasyon mo ay kilalanin ang bagong tao kung tamang tao ba talaga para sa'yo. Or, eto ka na naman ba sa trauma bonding na nandyan ka pa rin
into craving a toxic connection that feeds your excitement, yung adrenaline ba na parang, shucks, ang bad boy, bet ko yan, excitement, di ba? Or, eto nga yung sinasabi nyo rin na kasi po ang bait niya nung una. Wala naman tayong takas if that person would present themselves as like a knight in shining armor or like yung dream princess mo. Sa kanya yon. Kung lolokohin ka niya, karma niya yon. Pero ang responsibilidad mo sa sarili mo, bago ka pumasok ng kahit anong relasyon at bago ka magtiwala kahit kanino, you should make yourself ready for disappointment. I'm not saying na gawin mong sacrificial lang bang sarili mo. But you should be ready na okay ka lang kahit mawala itong inaakala mong dream relationship. But for most of you, it feels like this is like a divinely orchestrated meeting of the soul that feels so strong. Yes, meron kang wound from the past na maaaring magdala ng anxiety para sa'yo kung lolokohin ka na naman or sasaktan ka na naman ng tao na to. And you have to heal yourself enough for you to be strong na kahit anong mangyari, okay ka lang, na kapag tinrato ka ng hindi maganda ng tao na to, you're ready to walk away and you won't settle for anything less just because you're hungry for external validation and love. Kung may potential, yes. Kung may potential din na ma-disappoint ka ng tao na to, problema niya yun. Karma niya yun kung intentionally maglalaro lang siya at sasaktan ka niya. But for most of you, this is like a good connection. May potential. Okay? There's an energy here na kahit sinubukan mong mag-detach, you've been in and out of this in and out? Ano ba? You've been hot and cold sa energy ng tao na to. But this energy feels so familiar and so strong na parang very inviting. Parang Hansel and Gretel, in-invite ka, okay? Sa candy house. But no. I don't feel na may ill intention, okay? I just wanna remind you. Mayroon ditong familiar wound that you're inviting each other. At may pagka-trauma bond ang dating na maaring nakakatakot because nagkaroon ka na ng past connection na pareho kayo ng pinagdaanan sa love situation, na pareho kayong nasaktan, niloko, winan up. But this connection is different. Different in a way na matutulungan nyo yung bawat isa to heal from past hurt. And for most of you, this connection is a proof na hindi lahat manloloko, na hindi lahat toxic, na hindi lahat sasaktan ka. Okay? Okay? But I'm not saying na gawin mong sacrificial lang bang sarili mo. Use your discernment. But for most of you, this is a divinely orchestrated meeting of the soul. Nakakatakot because mukhang trauma bond. But etong familiar wound na to ay magiging glue nyong dalawa because pareho kayong nasaktan in the past at magkakaroon kayo ng pinky promise na hindi nyo na to gagawin, uulitin, at aalagaan nyo yung bawat isa. Alrighty? And that will be the Gemini, Sun, Rising, and Venus Collective Bonus reading for the month of August. See you again in a few days for your September reading. Bye-bye, Gemini.